Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel and it's Friday today. Oo, Friday ito ma-upload. Pero kung hindi mo man Friday na napakinggan, okay lang yan. Ayos lang yan. Wala naman tayong timeline dito. Anyways, maraming salamat. At alam nyo na, may part 4 pang storya ni Rose kahapon. So, eto na nga yung part 4. Pero bago tayo dumako dyan, hello muna ako sa ating mga suki na lagi pa rin nakikinig sa atin. Lagi pa rin tayong minamahal at sinusubaybayan. Maraming salamat. I love you all so much. Mwah. Ganun talaga. Hi ako kay Lino Dizon. Maraming salamat Sir Lino Dizon sa pakikinig. Hi din kay Angelita Villapuerte na lagi naman talaga nating suki. Kay Margie Flores, maraming salamat Ma'am LV Lapot, Elizabeth Lagunday, Joanna Zuela, maraming thank you. Kay Ma'am Judith McGovern, hello sa'yo. Nakalimutan kitang batiin kahapon, pasensya na po. Hi sa'yo na lagi talagang nakikinig, tinatawagan pa tayo dahil nag-aalala o chinachat pa tayo, nag-aalala kung bakit wala tayong upload for ilang araw. Naku, maraming salamat po for checking up on me. Hi din tayo kay Team Mira TV. Maraming salamat. Kay Sally Buma, thank you so much. Mercy Colyado, thank you very much sa pakikinig. Richelle Villapane, Neriza Quezo, Jenita Vigonte, Ismael Saumay, maraming salamat po sa inyo na kahit Ramadan ay nakikinig pa rin kayo dito sa ating programa. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na. Eto na ang part 4 sa storya ni Rose dito lamang sa Dear Mama Mia. Dumating ang November, my 17th birthday. Yes, 2 weeks mula ng last text namin ni Anton ay wala na akong naging balita pa sa kanya, Mama Mia. And approaching na rin ang birthday ko nung mga panahon na yon. Masaya ako dahil nadagdagan na naman ng 1 taon ang buhay ko. Pero wala akong planong mag-celebrate. Pero itong family ko ay nag-prepare talaga sila para sa akin. Like I've said before, Mama Mia, medyo mahal po talaga ako ng pamilya ko, ng tito-tita ko, ng mga magulang ko. Pero kahit na ganun, I still gave them the cold treatment. Yun bang mag-aaral lang ako, uuwi, kakain, papasok sa kwarto, matutulog na. Kinabukasan, same routine. Gigising, kakain, papasok sa eskwela. Ganun na ganun lang ang buhay ko. Wala akong plano na makipagplastikan pa sa kanilang lahat. Pero kung nagtatanong naman sila sa akin ay sinasagot ko naman sila ng maayos. Kaya lang, I don't feel secure and I don't feel happy sa sarili ko pong pamilya. I feel suffocated. Pagod na ako sa pagiging perfect nila. I grew up dictated sa lahat ng gusto kong gawin. Sa mga damit na dapat kong suotin at sa mga pagkain na dapat kong kainin. Pero hindi po talaga ako yung suwail na bata. Hindi po ako yung rebelde. More than anything else, I'm more on a silent treatment. I grew up trying to be the best version of myself para hindi ko sila ma-disappoint. Kaya lang, na-disappoint ko pa rin sila nung nagka-boyfriend ako ng isang taong hindi nila gusto. Pero kahit na gano'n, nagpapasalamat pa rin ako, Mama Mia, dahil ipinagpapatuloy pa rin nila ang pagpapaaral sa akin. So, patuloy ako sa aking pag-aaral kahit na ang kursong yun ay hindi ko gusto. I've met new friends. Dito po sa time na to ay marami na po akong naging ka-close. Kasi usually po ng mga nandun sa school na yon ay batchmates ko nung high school. Kung hindi ko man kakilala, ay kakilala sila ng family ko. In short, dito ko po naramdaman na may pagbabago sa school life ko. Siguro dahil hindi na po ako komportable sa sarili kong pamilya. Kaya ang pag-aaruga, ang koneksyon na hinahanap ko sa loob ng pamilya ay sa eskwela ko po natagpuan. Then another weekend came. Araw ng pagsimba.
Nagsimba ako. So while sitting, may lumapit po at tumabi sa akin. Paglingon ko kung bakit at sino yung tumabi sa akin, alam ko naman na marami pang bakanting upuan, ay nagulat ako dahil si Archie pala yun. Oh, buti at naisipan mong magsimba, sabi ko. Oo nga eh. Ano, magbabalik loob na ako sa Diyos, sabi niya habang naka-half na ngiti. Tama yan. Hanggang sa natapos ang misa, hindi na kami nag-usap pa. Hindi ko na siya tinanong tungkol pa kay Anton at hindi rin naman siya nagsabi sa akin ng kung anumang impormasyon tungkol sa boyfriend ko. Nung tapos na ay tatayo na sana ako dahil lalabas na ako ng simbahan. Rose, pwede bang puntahan mo sandali yung kaibigan ko? Andun siya sa bahay. Inom na lang ng inom eh. Parang wala ng direksyon ng buhay. Matagal bago ako nakasagot. Conscious na conscious ako sa paglingon ko dahil feeling ko may mga tengang nakikinig sa amin. Inutusan ka ba niya? Hindi. Ako lang talaga ang pumunta dito dahil napapagod na ako sa kanya, sabi niya at tumawa pa talaga ng peke. Alam ko naman na nag-aalala siya sa kaibigan niya. Alam ko naman na mahal niya si Anton. Puntahan mo yun. Malapit na yung birthday mo. Kaya ka niya pinuntahan dito eh. Sinabihan ko nga siya na kung ako ang nasa lugar niya, kung kasing pogi, kasing tikas niya ako, naku, maghanap ako ng iba. Hindi ikaw, kasi napaka-komplikado mo. Napaka-komplikado ng pamilya mo ang dami-daming babae naman dyan. Mama Mia, totoo ang tinura ni Archie. Kung ako lang din naman ang nasa lugar ni Anton, hindi ako magtitiis. Hahanap ako ng iba. Oo nga eh. Dapat, paulit-ulit mo yung ipayo sa kanya. Malay mo naman, makinig na, sabi ko. Nako, hindi makikinig yun. Tapos alam ko kung gaano ka kamahal nun. Sobrang seryoso nun sa'yo. At wag kang mag-alala, hindi ko naman yun sinabi sa kanya eh. Tsaka, joke lang naman yun. Umalis na si Archie. Ako ay hindi pa rin nakaalis sa kinatatayuan ko. Ilang sandali pa nung makita kong pakonti na ng pakonti ang mga tao sa simbahan ay nagdesisyon na akong lumabas pero umuwi agad ako at hindi ako pumunta sa bahay ni na Archie. Grabe, miss na miss ko na po si Anton. Pero alam ko na hindi ako dapat tumakas. Alam ko na napakahirap takasan ng mga mata ng pamilya ko. Yung cellphone na binigay niya sa akin ay tinignan ko. Tinignan ko kung may text ba, kung may tawag ba, pero wala. Wala akong natanggap na text at tawag. So akala ko nga ay okay lang. Inisip ko noon, Mama Mia, siguro nga binibiro lang ako ni Archie. Sigurong totoong nandoon si Anton, pero hindi naman siguro sinisira nito ang buhay niya. Pero deep inside me, Mama Mia, ay nag-iisip pa rin kung pupuntahan ko ba si Anton sa bahay ni na Archie. Sa huli ay nanaig ang pangako ko sa mama ko. Kaya naman hindi ko na siya pinuntahan. Hanggang sa dumating na nga ang birthday ko. Totoo naman ang birthday blues, Mama Mia, hindi ba? Yung kapag birthday mo na, parang nalulungkot ka. Pero doble o triple ata ang lungkot na naramdaman ko nung araw na yon. Hindi ko naramdaman na espesyal ako. Pumasok lamang ako sa eskwela pero hindi po ako komportable. I don't know, pero para bang may mga kakaibang mangyayari nung araw na yon. Sinabihan ko ang mga magulang ko na whole day ang klase ko dahil ayoko po na magkaroon ng kahit na konting pa-birthday party. Hindi nga ako umuwi sa amin ng lunchtime. Sa cafeteria lamang ako kumain sa school. Until 8:30 p.m. ang klase ko. Meron naman akong bakante in between pero hindi ako umuwi dahil ayoko pong harapin ang mga taong nandoon. Pakiramdam ko there's an emptiness inside my heart na hindi ko maintindihan at hindi ko maipaliwanag. Paglabas ko ay wala rin mang motor na nandoon. Wala po akong masakyan.
Yung mga kasamahan ko ay meron namang mga kanya-kanyang sundo. So, ako naman ay nag-aantay lang noon ng pwede kong masakyan. Eto na naman ako, nag-aantay ng masasakyan at nararamdaman ko na naman na may taong nakatingin sa akin. Nararamdaman kong nandyan lang sa paligid si Anton. Pero hindi ko nilingon kung saan nanggagaling yung tingin na pakiramdam ko, Mama Mia. I don't see him, pero I just feel it. Pero kahit na hindi ako lumingon, ay pakiramdam kong nandyan siya. Ilang sandali pa ay wala pa rin akong masakyan kaya hindi ko na napigilan ng sarili ko na lingunin ang parking area kung saan maraming sasakyan na nakapark. Tinignan ko ng maigi yon. Wala naman akong nakita na sasakyan niya na nakapark doon. Siguro wala nga siya doon. Siguro guni-guni ko lang o siguro feeling ko lang. Until, halika, samahan mo muna ako sandali. Happy birthday, Langga. Hindi talaga ako lumingon. Alam kong siya yon kahit hindi ko siya nakita. Naglakad ako papunta sa may madilim na bahagi ng school na yon. Kasi ayoko pong may makakita sa amin. Kinakabahan ako, Mama Mia, dahil lugar po namin yon. Sigurado ako na maraming nakakakilala sa akin at sa mga magulang ko. Bakit nagpakita ka pa dito, ha? Please, kahit ngayon lang. Nung lingunin ko siya, Mama Mia, ay naawa talaga ako sa itsura niya. Haggard na ang itsura niya. Halatang walang masyadong tulog at yung buhok niya halatang walang gupit simula nung last kaming nagkita. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka na nagpapahinga? Anton, tignan mo nga yung sarili mo sa salamin, oh. Para ka talagang ermitanyo sa itsura mo. Please naman, Rose, maawa ka naman sa akin. Hindi ako nagsalita. Ilang sandali pa ay dumating ang isang sasakyan at si Archie pala ang nag-drive sa kanyang sasakyan. So wala na akong nagawa kundi ang sumama kaysa naman makita ako ng ibang mga taong nakakakilala sa mga magulang ko. Pagpasok namin sa sasakyan ay agad akong niyakap ni Anton. This time ay mahigpit ang pagkakayakap niya na para bang wala na siyang balak na pakawalan ako. Si Archie naman, kahit na medyo may pagkaloko-loko ang taong ito, ay hindi talaga siya nagsalita. Dumiretso kami sa bahay ni na Archie. Pagdating doon ay nandun ang mama niya. Oh, happy birthday, Rose! Alam mo, lagi ang nandyan dito si Anton. Mula pa noon, talagang sanay na ako na halos dito na nakatira ang batang yan. Huwag kang mag-alala, alam ko ang storya niyo at tayo lang ang nakakaalam na nandito ka. Mama Mia, hindi ko akalain na maging ang mama ni Archie ay nasali na sa kalokohan nilang dalawa. Meron pala silang inihanda para sa akin. O Ton, bago kayo mag-usap siguro dapat maghapunan na muna tayo kasi gabi na eh. Oh, sige, kakain muna tayo. Rose, eto plato oh. Kumain ka ng marami ha. Salamat. Habang kumakain kami, ay sumabay na rin sina Archie at ang mama niya sa amin. Lagi akong nilalagyan ng pagkain ni Anton sa plato ko. Uy, napakaseryoso mo naman dyan, Anton. Pwede mo namang simulan ng storya ninyong dalawa eh. Total, alam naman namin ni mama yan. Kalokohan pa ni Archie. Tumawa kaming lahat na para bang nakalimutan namin ang bigat ng problema naming dalawa ni Anton. After naming kumain ay yung mama ni Archie at siya ay sila na raw ang magliligpit ng mga pinagkainan namin. Kami daw ni Anton ay kailangan naming mag-usap. Bakit ka pa gumastos, Anton? Pero anyways, thank you ah. Habang sinasabi ko ang mga katagang yun ay nakayuko lamang ako, Mama Mia. Ayoko kasi na tinitignan siya. Ayoko kasi na naawa ako sa kanya. At saka Anton, pwede bang tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng langga o palangga? Anong gusto mo, babe? Nung marinig ko yun ay bigla siyang natawa nung tinignan ko siya ng masama.
O sige, babe na. Baliw ka talaga. Pwede bang pangalan ko na lang ang itawag mo sa akin? May pa babe ka pa dyan hindi naman na tayo magkikita pa. Bakit? Pumayag ba ako na hindi na tayo magkita? Bigla niyang tanong. Hindi ako nakasagot. Nanahimik kami ng ilang sandali hanggang sa hinawakan ni Anton ang kamay ko at humingi siya ng sorry. Mama Mia, nagtataka ako kung bakit siya humihingi ng sorry. Babe, sorry talaga ha. Sorry kasi dumating ka sa puntong ganito. Ikaw ang sumalo ng lahat ng parusa na dapat ay sa akin. Ikaw ang nagdusa. Alam kong pangarap mo ang maging flight attendant. Tapos ayaw mo talaga na mag-nursing. Pero ngayon, napipilitan kang i-take ang kursong ayaw mo. Napilitan ka na iwan ang pangarap mo. Sorry talaga, hindi ko alam. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang pamilya mo. Na papatayin nila ang pangarap mo nang dahil lang sa nagmahal ka sa akin. Alam mo, para tayong mga wanted sa batas nito eh. Naawa talaga ako sa'yo dahil napakalaki ng pressure na pinagdadaanan mo ang bata-bata mo pa. Tapos mag-isa mo pang hinaharap ang lahat. Hindi ko talaga narinig na sinisi mo ako kahit na konti. Kaya nga, after nung pumunta ako dito, nung umuwi ka, nung sem break nyo, dun ko pa nalaman ng lahat. Gulat na gulat ako sa mga pangyayari. Hindi ko akalain na napakatatag mo at nakaya mo lahat ng yon. Alam mo, naiinis nga ako dahil tinago mo lahat sa akin. At sorry pero naiinis din ako sa pamilya mo. Bakit kailangan na idamay pa nila ang pangarap mo? Sana babe, sinabi mo sa akin. Sana shinare mo sa akin. Para naman maprotektahan kita. Sa ganyan ikaw pang pumoprotekta sa akin. Ton, tapos na yun. Huwag na nating pag-usapan pa yon. Kaya ko naman Okay lang ako. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo, bilog naman ang mundo. Alam ko darating din ang panahon na papabor yun sa akin. Ang importante, okay ka na. Agno, dapat ako ang nagsasabi sa yun yan, hindi ikaw. Hindi na ako nagsalita pa nung niyakap na ako ng pagkahigpit-higpit ni Anton. Naramdaman ko talaga na umiiyak siya ng tahimik, Mama Mia. Dahil hindi na kami nag-usap pa ng ilang minuto. Pagkatapos ng halos 30 minuto naming pag-uusap ay nagpaalam na ako sa kanya. Aalis na ako, Ton. Basta, yung mga tinext ko sa'yo, yun na yun. Tumayo ako at hindi ko na siya inantay pa na magsalita. Ihahatid na kita, bigla niyang sabi. Wag na nga, dito ka lang. Pwede ba? Antayin mo ako dito, kukuha lamang ako ng masasakyan mo. Ilang sandali pa, may motor cab na dumating at diretso na akong sakay at hindi ko na siya nilingon pa. Nung sumakay ako, ay may kinuha siya sa loob ng bag. Ano yan? Basta mamaya mo na titignan. Gift ko sa'yo. I love you, babe. Happy birthday again. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong agad ako ng mama ko. Oh, bakit ang tagal mong nakauwi? Kumain kami sa labas ng mga classmates ko sa barbecue. Mama Mia, alam ko, oo, pagsisinungaling yon. Pero white lie naman yon kasi kapag sinabi ko ang totoo, pihadong magkakagulo na naman. Humiga ako sa kama ko na ang iniisip ko ay si Anton lamang. Lagi niyang sinasabi na wala talaga kaming katahimikan. Then, na-remember ko na may binigay siya sa akin na nilagay ko sa bag ko. Binuksan ko yon at nagulat ako sa kanyang binigay. Cash, Mama Mia. Cash na nakalagay sa loob ng isang sobre at malaki-laking halaga yon. Then, nag-beep yung cellphone na binigay niya sa akin. Love you, babe. Happy birthday again. Hindi ako makatulog Message ni Anton. Good night, Ton. Thank you sa pa-birthday. Ano ba itong binigay mo? Hindi ko naman ito matatanggap Saan ko ba ito gagamitin? Bakit ganito kalaki ang binigay mo? Gamitin mo yan, babe, kasi baka may gusto kang bilhin. At least may magagamit ka kapag nagipit ka. Pagdating ng panahon.
Para naman hindi ka na umasa sa mga magulang mo. Thank you. Alam mo, nakakahiya to. Bakit ka pa kasi nagbibigay? Pwede namang wala. Maliit lang yan, babe, kumpara sa sakripisyong ginawa mo para sa akin. Ako ang nahihiya sa'yo. Mama Mia, oo nga't malaking halaga yun, pero hindi po yun matutumbasan ng pagmamahal na binibigay sa akin ni Anton. Salamat ha. Salamat. Pero mas magiging masaya ako, Ton, kung hindi mo pababayaan ang sarili mo. Hanggang dito na lang talaga tayo eh. Salamat. Hindi ako papayag. Tandaan mo yung sinabi ko. Reply niya in all caps lock, Mama Mia. Hindi na ako nag-reply sa text niyang yun, kaya tumawag siya pero hindi ko sinagot. At yun na nga ang huli naming text ni Anton dahil yun na rin ang huling mensaheng natanggap ko mula sa kanya. Wala na rin akong naging balita simula nung birthday ko tungkol kay Anton. Si Archie naman, kapag nagkikita kaming dalawa, kahit na kaming dalawa lang, ay wala naman siyang sinasabi sa akin. As in wala, na para bang walang nangyari. Nagkaroon ng peace ang pag-aaral ko kahit na wala naman talagang peace ang puso ko, Mama Mia. Ang cellphone na binigay ni Anton ay itinago ko. After a month na wala na akong natanggap na text mula sa kanya. Kinuha ko na lang yung SIM, hindi ko na ginamit pa. Until nauso na yung Friendster, Mama Mia. Sino bang nakakaalala dyan sa Friendster? So gumawa ako ng account ko. Nakaka-enjoy naman ang Friendster hanggang sa may nag-chat-chat na sa akin. Nire-replyan ko naman para pampawala lang ng aking lungkot. Pero never po akong nag-entertain ng kahit na sinong lalaki sa school even though may mga nagpapalipad hangin at nanliligaw naman sa akin. Ayoko dahil nakakapagod mag-umpisa. Every now and then ay naiisip ko pa rin si Anton. Naiisip at naaalala ko pa rin ang mga panahon at sandaling pinagsaluhan namin. Pero alam kong hanggang dyan lang talaga yon. Hanggang pagka-miss lang at wala ng iba pa. Sa Friendster po, may Who's Viewed Me. So makikita mo kung sino ang nagtumingin sa iyong profile. Sino pang nakakaalala dyan? Ito po ang unang-una kong binubuksan kapag nagbubukas ako ng account ko. Hanggang sa isang araw, kinabahan ako nung makita ko ang complete name ni Anton na naka-view ng profile ko. Siya talaga ang pinakauna dun sa listahan ng view na nag-view sa aking profile. Sa Friendster, may Friendster din pala siya. Kailan pa kaya niya inumpisahan ang pag-view ng profile ko? Kasi nung mga panahon na yun, inabot ako ng 2 weeks bago ko binuksan ang Friendster ko. Nag-visit ako sa profile niya. Bakit? Siya lang ba ang marunong na mag-view ng profile ng may profile? Ang ginagawa namin ay para po kaming araw-araw na nagtitinginan ng profile. Wala siyang masyadong post sa kanyang Friendster profile. Pero parang nasa labas po siya ng bansa. Kasi may date dun sa latest picture niya at nung makita ko yun ay parang nasa isang hotel sa labas ng bansa at naka-leather jacket pa siya. Ang gwapo-gwapo niyang tignan at kung titingnan mo siya ay parang ang yaman-yaman at ang gara-gara ng itsura niya. Nahiya tuloy ako sa profile pic ko noong mga panahon na yon. Well, hanggang dun lang kami. Nagtitinginan ng profile sa isa't isa at hindi man lang makuhang i-chat ang bawat isa. Hanggang sa medyo may na-upload na ako ng konti. Konti lang din naman ang ina-upload ko. Isang picture na naka-all white ako sa nursing building ng aming eskwelahan kasama ang mga kaklase ko. First day kasi namin yon na mag-duty kami sa hospital, as in first exposure namin. Hanggang sa meron akong solo pic na naka-all white ako at in-upload ko rin yon. Natuwa ako, Mama Mia. Natuwa ako dahil nakita kong may na-achieve na si Anton. Looking back, si Anton talaga, Mama Mia, ang totoo ang sinabi ng Tito Paul ko ay dapat walang magtitiwala sa kanya. Pero kung titignan mo yung kanyang profile, ay makikita mong ang layo-layo na ng narating niya.
Hindi ko lubos sa kalain na masasabi ko sa sarili ko na tama pala ang ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at November na naman. My 18th birthday. 1 year na pala mula nung huli naming pag-uusap ni Anton. Nasabi ko sa sarili ko na hindi ako magbe-birthday. Kahit na malaking achievement sa isang babae ang makaabot ng 18th birthday, Mama Mia, sa akin ay parang baliwala lang yon. Simula kasi nung nangyari ang mga nangyari sa amin ni Anton ay parang ayoko nang mag-celebrate ng kahit na anong okasyon na magkikita kami ng buong pamilya ko. Mama Mia, dinesregard ko na po ang ginawa nila sa akin pero hindi ko po malilimutan ang sakit na naidulot yun noon sa puso ko. Every time po na may mga family gatherings o family mini reunion ay talagang iniiwasan kong mapasali doon. Lagi kong sinasabi na may duty ako sa hospital o lagi kong sinasabi na meron akong pupuntahan o meron akong projects na kailangang tapusin. Pero ang totoo, iniiwasan ko lang pong makipagplastikan sa kanila. I find it hypocrite na tinatawag nila ang kanilang mga sariling pamilya pagkatapos ng nagawa nila sa akin. A week after my birthday ay umalis kami. Pumunta kami sa ibang city kasi meron na akong naka-assign na duty sa isang malaki-laking hospital. Inassign po ako noon sa delivery room at sa operating room na mag-check ng mga cases. 1 month mahigit po kami doon na naka-duty, Mama Mia. Hanggang sa nakakita ako ng internet cafe. Kapag ganoon at bakante kami ng mga kaklase ko ay nag-i-internet agad kami. Yun kasi ang uso dati, wala pang cellphone na may internet, kaya internet cafe ang puntahan namin. At Friendster agad ang binubuksan namin kapag may pagkakataon. So ayun, binuksan ko yung sa akin. Ang nasa isip ko ay baka may nag-iwan ng message sa akin. Pero ang totoo, Mama Mia, nagwiwish ako na sana nag-iwan ng message si Anton sa akin doon sa Friendster account ko. Oo, hanggang sa mga panahon na yon kahit 1 taon na ang nagdaan mula nung huli naming pagkikita ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Hindi ko inisip ang tungkol sa birthday ko, Mama Mia, na nung nakaraang araw lamang nangyari. Wala naman pong naging magarbong selebrasyon dahil nga sinabi ko na meron kaming kailangang gawin sa eskwela. Sinabi noon ng mga magulang ko na sa susunod na birthday ay bobonggahan na raw namin o di kaya sa graduation ko. Hindi ko na lang sila pinatulan pa. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay wala pa rin po akong mensaheng natanggap mula kay Anton. Nalungkot ako pero sinabihan ko ang sarili kong ako naman ang may gusto nito. Ako ang nakipaghiwalay so dapat hindi ko na aasahan pa na kontakin ako ni Anton. Medyo napahiya ako noon sa sarili ko, Mama Mia. Kinakabahan ako at nagdadalawang isip ako kung titignan ko ba ang Who's Viewed Me tab. Baka nandun na naman si Anton. Baka tinignan na naman niya ang profile ko. Umaasa sa wala. Anyway, hindi ko na lang inopen. I just search his name at yun lumabas agad. Then, I open it at may bago pong new post. Parang nagdi-dinner sila at may kasama siya. Parang marami po sila doon. Ano to, group date? Sabi ng utak ko. May katabi po siya. Actually, tulad ng sinabi ko ay marami sila doon, Mama Mia. Ang mga katabi niya ay siguro mga kaidaran niya lang din. Isang babaeng napaka-sophisticated tignan. Malalaman mo talaga sa itsura at sa kanyang pananamit, lalong-lalo na sa kanyang kutis na may sinasabi siya sa buhay. Yung kanyang tindigan ay parang pangmodelo at ang ganda-ganda niya. Si Anton ay nakaupo samantalang yung babae ay nakatayo sa kaniyang likuran at nakaakbay pa ang kamay nito sa may balikat ni Anton. Tapos si Anton naman ay nakahawak sa kanyang kamay. My very young heart for the very first time ay nakaramdam ng sobrang sakit. Sobrang paninibugho. Bakit ganun? Wala namang kami. Bakit ako nasasaktan? Mas nasaktan ako, Mama Mia, nung sa tingin ko
ay parang ang close-close nilang dalawa. Actually, mas masakit pa nga ang naramdaman ko ngayon kaysa nung unang may mangyari sa aming dalawa. Ang dami-dami niyang pictures na in-upload and then yung last ay yung silang dalawa lang talaga. Nothing unusual sa mga pictures but they are both smiling. So what I did is hindi po ako nakatiis. I liked the photo. Just that and then, wala na yun sa akin, Mama Mia. Dinilit ko agad ang account na yun and I made another one. Yung hindi ko complete name ang nilagay ko para hindi agad ako mahanap ng mga taong naghahanap sa akin. Matapos kong gumawa ng bagong account ay natulala ako sandali. All those time, hindi ko namamalayan na andun pa rin pala si Anton sa subconscious ko. I'm sure na makikita niya yung pag-like ko doon at pag-view ko doon sa profile niya. Bahala na, so be it. Pinatay ko na yung computer at tinawag ko na ang mga kaklase ko at inaya ko na silang umalis na kami doon. At dahil nga city yun, Mama Mia, ay napakaraming bars, napakaraming pang nightlife. Itong isang friend ko ay mahilig po sa nightlife at in-invite niya kami. Let's call her Cheryl. Uy, sige na ba? Punta tayo dun sa bar, oh. Alam mo, maganda dun. Medyo mahal nga lang pero pwede naman tayong mag-chip in, di ba? So ayun, dahil payag ang halos lahat ay wala akong nagawa kundi ang sumama. Dahil nga siguro broken-hearted ako nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay mas madali sa akin na pumayag sa pag-aaya nila. Dumating kami dun sa bar na sinasabi ni Cheryl. Umupo agad kami at umorder ng maiinom namin. Beer ang in-order namin dahil yun naman ang hindi masyadong hard. Tama, ilang sandali pa ng pag-inom namin ay nagkaayaan na ang lahat na sumayaw sa gitna ng dance floor. Masaya, Mama Mia, nakakalimutan mo kahit konti ang lungkot na iyong nararamdaman habang sumasayaw ka sa saliw ng musika. Umuwi kami, pero lagi naming sinasabi na let's mourning the night. So ayun, kahit na may duty kami ay madaling araw na po kaming nakauwi. Pero kahit na ganon ay patuloy pa rin ang duty namin dun sa hospital. Pero nawala na po nung mga panahon na yon ang prim and proper na si Rose. Mula po nung araw na yon, para pong nakawala ako sa hawla. Para pong dun ko ibinuhos ang lungkot na aking nararamdaman. Bar dito, bar doon, inom dito, inom doon. Yun po ang ginawa namin nung mga panahon na yon. Pero hindi ko naman pinagsisisihan yon dahil aaminin kong nag-enjoy naman ako sa pace na yon ng buhay ko. I lost count of the days. Hindi ko na malayan na another November came. Third year college na ako and it's my 19th birthday. Hindi ko binuksan ulit ang Friendster ko dahil iniiwasan ko nang masaktan pa ako. Last ko pang pagbukas noon ay nung nakita ko nga ang picture ni Anton na may kasama siyang babae. Wala pa rin akong cellphone nung mga panahon na yon. Hindi ko na alam kung gumagana pa ba yung cellphone na binigay ni Anton sa akin dahil hindi ko na po yun binubuksan kasi wala na rin naman yung SIM card. That time, Mama Mia, ay papunta kami sa isang malaking hospital sa Cagayan de Oro for another hospital exposure. Still, magsuschool bus pa rin kami. Hinahatid talaga kami. Sa school bus, mga kaklase mo lang talaga mula first year up to the moment ang kasama mo. So masasaya kayong lahat dahil medyo close na kayo kasi nga nakaka-relate kayo sa pinagdadaanan ng bawat isa dahil sa kursong inyong kinuha. Habang nagbabiyahe kami ay iba't iba ang activity ng bawat isa. May nagsi-cellphone, may mga magjojowa na magkakatabi, may mga nagchichikahan at meron din kami na nagpipicture dahil may isa kaming kasamahan na may dalang digicam. Oy, ayusin mo yung pagpicture yung maganda kami, yung payat kami, sabi ko. Siyempre, nagkakatawanan, Mama Mia, lalo pa kapag pinapadelete nung isa ang ibang pictures dahil nga hindi raw siya payat doon. Natatawa na lang ako. Hanggang sa lumipas ang 2 araw, na i-upload na nung kaibigan ko ang mga pictures namin.
Uy, Jewel, ang ganda pala ng mga pictures natin. Pahingi ako ha, sabi ko. Oh, sure. Tignan mo may nag-like na nga. Noong tinignan ko dahil nasa internet cafe kami nung mga panahon na yon kung sino ang nag-like, ay nakita ko ang pangalang Anton. Hindi ko na lang minind dahil hindi naman complete name ni Anton yon. Kinabahan ako. So I tried to open my second account sa Friendster kasi nga dinelete ko na yung una. Dinelete ko nga yun dahil sa kalokohan kong bigla kong na-like ang picture na pinost niya na may kasama siyang babae. So nahiya ako after that kaya ako dinelete yun and nag-open nga ako ng second account. Nung inopen ko ang second account ko ay nakita kong ang tagal-tagal na pala bago ko yun last na nabuksan. Then ang dami na palang messages. Then someone messaged me. Babe? Mama Mia, nanginginig literal ang mga daliri ko habang pinipindot-pindot ko ang keyboard. It's been like 2 years, almost 3 years na hindi ko nakita ang taong ito. Ang huli naming pag-uusap ay mga almost 3 years ago na. Pero wala naman po akong galit kay Anton, Mama Mia, kahit pa may nakita nga akong babaeng kasama niya. Ang totoo niyan, kahit na nasaktan ako, naisip ko na mabuti na rin yon. At least, magiging masaya at maligaya na si Anton. Anton deserves a good life after all he's been through. Yung shinare ko tungkol sa kwento ni Anton, Mama Mia, ay hindi lang po yun lahat. Siyempre, pinoprotektahan ko po ang mga taong nakapaligid sa kanya kaya hindi ko na na-mention yung ibang bahagi ng kaniyang confession sa akin nung nagkakomprontahan kaming dalawa. Kaya masaya ako. Masaya ako kahit na nasasaktan ako noon na may kasama siyang ibang babae. Kung sa babaeng yun siya liligaya at walang komplikasyon ng buhay niya, then I will be happy for him. Upon seeing them in their business suits, Mama Mia, tapos yung babae ay nasa kanyang eleganteng sleeveless sequined dress, I feel small talaga. Nasabi ko sa sarili ko, oh, yan lang pala eh. Yan ang nababagay sa'yo. Nahiya ako in behalf of my family sa mga ginawa nila kay Anton. What a good life. Deserve na deserve niya yon. So dahil nga na-like ko yung picture nilang dalawa, kahit na nasasaktan ako at may mga luha sa mga mata ko kung nung na-like ko yun, ay may ngiti pa rin naman sa labi ko. May ngiti sa puso ko, knowing that si Anton ay nasa isang pamilya na siguro na tanggap siya. Mabuti na rin yun para makapag-focus na rin ako sa sarili ko. Eye-opener ko ang picture na yon para tuluyan na nga akong mag-move on sa kanya. Nawala lahat ng hopes na meron ako sa puso ko na baka in the near future ay magiging kami pa rin dalawa. Totally nawala talaga ang pag-asang yun nung nakita kong pwede pala niya akong palitan ng isang mas maganda, mas sophisticada, and less complicated na babae. Mama Mia, isa po talaga sa rason noon kung bakit hindi nawala-wala ang pag-asang yun dahil wala pa akong nakikitang kasama ni Anton. Pero nung nakita ko ang babaeng yun na pinost niya sa kanyang Friendster, ay dun ko naisip na hindi pala invincible ang pagmamahal niya sa akin. Pero hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisising pinalayo ko siya. Dahil deserve niyang maging maligaya. Wala po akong intensyon na masama nung nilike ko ang picture na yon. Yes, may mga pagsisisi ng konti dahil sana kaming dalawa ni Anton, may mga ganon, pero wala pong mga masasamang intention yon. So, nung inopen ko na nga ang Friendster ko after almost 2 years, Mama Mia, kasi mag-a-upload nga ako ng picture namin nung nasa bus kami, ay nagulat ako dahil may mensaheng nag-pop up doon. Marami actually, but one that caught my attention was Babe. The message was dated November 30. 2 to 3 days after I liked the picture and 1 week after my 18th birthday. He sent me the message, Babe,
And after almost 2 years ay ngayon ko pa lang po nabasa. Doon pala niya sinend sa bago kong account. Nagulat ako, Mama Mia, kung paano niyang nahanap ang account na yon, hindi naman complete name ko ang nilagay ko doon. At hindi rin naman yun nakalink sa dati kong Friendster kasi dinelete ko na yun, Mama Mia. I don't know if nagme-message pa rin ba siya dun sa first account ko. Deactivated na yun. Hindi ko alam kung mame-message pa ba yun. So after kong nakita ang message na babe, what I feel is empty. Para po akong namanhid. In the first place, wala na po akong karapatan na magtampo dahil ako naman ang may dahilan kung bakit kami naghiwalay dalawa. Babe, yun lang. No more, no less. Hindi na ako nag-reply. Wala na rin naman sigurong dapat i-reply pa pagkatapos ng almost 2 years na hindi ako nag-reply sa kanya, hindi ba? Ang ginawa ko, Mama Mia, hindi ko na lang in-upload yung mga pictures namin sa bus. I simply closed it and then logged out and never opened it. So the following year, summertime, ay pumunta kami ng Davao for our psychiatric nursing. And by June, I will be 4th year college na and will be 20 that same year. Mama Mia, yung goal ko is matapos ko lang talaga ang kursong ito. I always pray to the Lord na sana ibigay niya sa akin kahit ito lang. Kahit makapasa lang talaga ako sa board exam. Lord, please grant me this. Yan ang laging nasa prayer ko noon. So during this time, nasabi ko na medyo nawawala na sa sistema ko si Anton. Wala pa rin akong ini-entertain na mga suitors dahil parang hindi ko na nagugustuhan ang isipin pa na makikipagrelasyon ako. Mama Mia, sabi ko talaga sa sarili ko, naka-move on na ako. Yung perang binigay sa akin ni Anton nung 17th birthday ko ay hindi ko talaga ginalaw. Nilagay ko po yun sa bangko. Wala kasi akong maisip na paggagamitan noon kasi provided naman ako ng parents ko. Kompleto sa allowance every time na may alis kami, lalo na kapag tungkol sa aming kurso. In-enjoy ko na lang ang mga remaining months and days ko sa college. As in, nag-enjoy talaga ako. Ang akala ko nga noon, Mama Mia, ay magiging miserable ang buhay ko dahil hindi ko nakuha ang kursong gusto ko. Pero hindi pala. Nasa puso at nasa isip mo lang pala ang pag-e-enjoy sa buhay na meron ka. Ang mga kaibigan ko ang nagturo sa akin ng mga kalokohan, Mama Mia. Kalokohan na hindi naman po masyadong maraming mga complication. Yun bang mga subtle lang na kalokohan. Sabi nila, napaka-inosente ko daw. Ang hindi nila alam, hindi naman din ako inosente. Siyempre, kahit na mga kaibigan ko sila, hindi ko po na ikwento lahat ng mga napagdaanan ko. Ito si Julia, Mama Mia, ay kasali po siya sa grupo namin. Yung may-ari ng Digicam dun sa bus. Even though, Mama Mia, close ako sa kanila at trusted ko na sila, ay hindi ko pa rin sinasabi ang lahat ng tungkol sa buhay ko. At dahil nga itong si Julia ay may Digicam, ay wala po itong ibang ginawa kapag may lakad kami o may gala ng barkada, kundi magpicture sa amin. Mahilig talaga siyang mag-picture kahit na mga stolen shots at kahit na ang papangit namin doon. So masaya pa rin ang aming pagpunta ng Davao, as in sobrang saya. Mama Mia, dun ko nakita na iba-iba pala talaga ang tao. May mga taong nababaliw dahil sa pag-ibig, may mga tao namang nababaliw dahil sa trauma sa buhay. May mga inherited or genes na ang pagkabaliw at meron ding mga hindi naman po talaga dapat nandoon, kaya lang hindi na po binibisita ng pamilya nila. So ang siste, naiwan sila doon sa ospital. Doon ko na-realize na ang buhay pala talaga ay kanya-kanya lang ng mga pagsubok at pagdadaanan. Kailangan mo lang talagang maging matatag. Habang pina-finalize na po ng aming clinical instructor yung mga last assignment namin sa aming last few days dun sa Davao, ay pinaggugrupo nila kami.
So magkasama kami ni July o ni Julia sa isang grupo. Uy, ikaw bahala sa report natin ha. O eto laptop ko, ikaw gumamit nito, sabi ni Julia sa akin. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero siguro magaling lang talaga akong gumawa ng mga presentation. Kaya kapag may mga grupo-grupong assignments na ganun, ako talaga ang tagagawa ng presentation namin. Clinose ko na lahat ng mga naka-open doon sa laptop ni Julia. Pero nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako dahil may nakita po akong chat na galing sa isang Anton. Wala namang apelyido yon, kaya kinalma ko ang sarili ko. Hey Jul, you busy? What's for today? Send pics please. You're still in Davao? Sabi niya. Hindi talaga ako mapakali, Mama Mia, nang dahil lang sa pangalan na yon, kaya inopen ko ang chat na yon. Napakahaba na ng kanilang conversation pero mostly pictures lang talaga ang sinisend ni Julia doon. Most chats kasi, Mama Mia, ay meron talagang pictures at doon nag-uumpisa ang conversation nila. Kaya naman dahil nabuksan ko na yon, ay nireplyan ko na lang. Hello sir, Julia is out. I'm using Jules' laptop. I will tell her once she arrives. Sabi ko dahil English po ang usapan nila doon. So I assume na itong Anton na ito ay isa pong foreigner. May I know who's this? Because I know some of her classmates eh. Sabi niya. Rose, reply ko. Scene lamang yon. Ilang sandali na hindi nag-reply hanggang sa nag-typing. Rose? Sabi niya. Yes, reply ko naman. Nice meeting you. Sabi niya. Okay, Filipino? Tanong ko. Yes. Bisaya? Tanong ko ulit. Yes, sagot niya. Doon ay sinend ko siya, Mama Mia. Sa isip ko, bakit naman ang tipid ng reply na to? Bakit naman napaka-formal? Okay, I'll tell Jules later, sabi ko. Rose, wait. We can chat if you're not busy. Any account? Sabi naman niya. None, I'm not using it anymore. Why? I just don't feel like the need to open it again. Maybe someone is messaging you, sabi niya. No particular person would message me, sagot ko naman. Waiting for someone? I'm done waiting. Care to share? Sorry, I don't like sharing. In all aspect? Yes, maybe. Tumawa siya at sinabing witty ako, pero hindi na ako nag-reply. Habang gumagawa ako ng report, Mama Mia, ay bigla namang nag-pop up ulit yung chat niya. Rose, still there? Yes. Can I add you? No? Oh, any particular reason? Any particular reason why I should not accept the invite? Tanong ko. Tumawa siya at tinanong kung meron ba talagang rason kung bakit ko yun ginagawa. For instance, give me a reason, sabi niya. No reason at all. A higher price is waiting. Cost me nothing. Spill it out. No. You're a stranger eh. Bye, I'll tell Jules ha, once she's back that you text or you chat. Sinindan niya lang ako. Patuloy akong gumagawa ng report hanggang sa nag-pop up na naman. Rose? Busy? Yes. Can I take your time just for a minute? Okay. How's nursing life? Tanong niya. Good. Nice to hear. Is it your dream to become a nurse? Tanong niya. No. You must be lonely then. Hindi ako nag-reply. Ilang sandali pa ay nag-chat ulit siya. Rose, if there's one wish you want, what is it? Sorry, but I don't make wishes unless you're a genie. Tumawa siya. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Please add me in your account. It's deactivated, sabi ko. Why? Please share. I find it irrelevant sharing it to you. Si Julia naman ang kachat mo, diba? Are you in a relationship? Tanong niya.
It's long gone, sagot ko. Scene ulit. That hurts, sabi niya. Sinin ko ulit. Glad to meet you. Scene ulit at hindi ako nag-reply. Hey Rose. Sorry sir, but Jules not here yet, sabi ko. Ikaw naman ang gusto kong kausap. Sorry, but the feeling is not mutual, sagot ko. Ouch. Scene ko lang siya. Maybe someday we can catch up. Sabi niya, Mama Mia, at nagtanong ako kung bakit kailangan naming mag-catch up. I just want to meet you. Alam mo, it's disrespectful to Jules. She's a friend, sabi niya. Oh, sagot ko. You miss someone? Tanong niya ulit. Siniin ko lang siya. Cause I miss someone so much, sabi niya. Siniin ko ulit siya. Why do I have this feeling that you're sad? Tanong niya ulit. Sometimes it is lonely, sagot ko. Any biggest regret? Tanong niya. My family, sagot ko naman. I'm sorry. It's okay. How I wish we could talk more, sabi niya. Siniin ko lang siya. What's your ultimate happiness? Tanong niya ulit. He's gone, sagot ko. Maybe just waiting for the right time. Sagot niya. So kailan naman ang right time na yon? Sagot ko. Hindi na nga ako nakakapag-concentrate sa paggawa ng report namin dahil sa taong to. What's the right thing you did for love? Tanong niya. Letting go. Para po akong sumasagot nung mga panahon na yon ng isang autograph nung elementary kami. Your biggest regret in love? Tanong niya. No regrets. Heavens, what's your hopes? Tanong niya ulit. Nothing in particular? Someday I wish you can share or open it up to me. Na I'd rather keep it, sagot ko. And why is that? Hindi ko siya sinagot sa tanong na yon. Why are you so hard to reach? Scene ko ulit siya at nag-bye na ako. Hey wait, Jules here, sabi ko. Oh, may nag-chat sa'yo. Nabuksan ko kaya nireplyan ko na. Alam mo, bakit mo sinisend sa taong yun ang mga group pics natin? Sana yung mga solo pictures mo na lang. Tumawa si Julia at sabi niya ayos lang daw yon. Natapos ang pagsistay namin sa Davao na napakarami naming mga new experiences. Naspasabi ako, Mama Mia, na kahit na hindi yon ang dream course ko ay nagpapasalamat pa rin ako na naranasan ko yon. Naranasan ko ang buhay estudyante na kung saan-saan nakakapunta. Naranasan kong magbar, magpakalasing, naranasan kong umiyak ng dahil sa sobrang lungkot at naranasan ko ring masaktan dahil sa pag-ibig. Wala po akong regrets doon. Pero Mama Mia, isa po sa pinakakinaiinisan ko ay ang laging pagtatanong ng mga kaibigan ko sa akin kung bakit daw hanggang sa mga pagkakataong yon ay wala pa rin daw akong boyfriend. Bakit daw sa dinami-dami ng mga gustong pumorma sa akin, lahat ng yon ay puro scene zone ko lang. Wala namang particular na tao na nire-replyan ko. Kahit nga sa personal na buhay, ang sabi nila ay may pagka-snobbish daw ako, Mama Mia. Parang ayaw na ayaw ko raw na namamansin ng ibang tao. Well, hindi naman sa ayaw. Ayoko lang ulit na maranasan ang masaktan. Maganda ang takbo ng buhay ko. Oo nga't malungkot, pero at least hindi naman po masakit. Kasi nung kami pa lang dalawa ni Anton, may mga masasayang araw, pero meron ding mga malulungkot. Meron ding mga masasakit at yun ang ayaw na ayaw ko na ulit na maranasan. June of that year, I will be in my 4th level. 1 year na lang ay gagraduate na ako. So patuloy pa rin ako sa pag-aaral ko. Maganda ang takbo ng buhay pag-aaral ko. Masaya ako sa school, pero pagdating ko sa bahay, Mama Mia, ay talagang dun ko nararamdaman ang sobrang lungkot at pagka-miss ko sa dating ako. Hindi na po talaga maganda ang relationship ko with my parents. Pero parang wala na rin naman sa kanila. Hindi na big deal sa kanila ang cold treatment ko as long as pumapayag at sumusunod ako sa gusto nila.
As long as sila ang nasusunod ay okay na sa kanila ang lahat. Bahala sila kung ano ang, wala silang pakialam kung ano ang gusto ko. Ang importante ay sumusunod ako sa gusto nilang lahat. Pag nasa bahay ako ay nasa loob lang talaga ako ng kwarto ko. Yung 4 na walls ng kwarto ko ay memorize ko na, pati yung mga maliliit na cracks doon. My room is my only witness sa lahat ng struggles ko. And it's very lonely, pero kinakaya ko. Yun nga ang sinasabi ng Nescafe, para saan ka bumabangon? Pero sa tanong na yun, wala po akong malinaw na sagot. Focus lang talaga ako noon sa kung anong meron ako sa kasalukuyan. Hindi ko na iniisip ang bukas. Ang importante sa akin ay ang ito ngayon. Kung ano to, eto na to. Pag-iigihan ko. November came, my 20th birthday. Masasabi kong ang laki na ng pinagbago ko, Mama Mia. Looking back, akala ko talaga ay hindi ako matatapos sa kursong hindi ko gusto. Pero look at me now. Proud kong sinasabi na nakasurvive ako. Then December, another year came. Then March came. Who would have thought nag-graduate talaga ako sa kursong ayaw ko naman. Excited ako dahil sa wakas tapos na ako sa pag-aaral ko. Ang daming preparation. Ang daming saya na nararamdaman ng puso ko. Graduation day. Prior to that day ay nag-beauty rest ako. Nagpaganda kasi nga 1 beses ka lang naman gagraduate ng college. So, pinaghandaan ko talaga yon. Alam kong proud na proud ang pamilya ko sa akin. Nung nasa area na kami ng graduation ay kasama ko na ang mga kaibigan ko. Isa sa mga ka-close ko ay si Drew. Magkatabi din ang mga apelyido namin kaya nung tinawag na para pumila na kami ay magkasunod pa rin kaming dalawa ni Drew. Close din kaming dalawa kaya may mga pagkakataon na nag-uusap pa rin kami kahit na nakapila na kami. Hanggang sa nagmarcha na ang mga graduates papunta sa kanya-kanya naming upuan. May mga hired photographers para sa graduation na yon. So kapag isa sa amin ni Drew ang naaaktuhan na nakafocus dun sa camera, ay lumalapit yung isa with all the smiles para makapagpa-picture kami. Hanggang sa isa-isa na kaming pumunta sa stage para tanggapin ang aming diploma. Si Drew ang unang natawag at ako yung pangalawa. Hindi talaga maiwasan na magkasabay kaming dalawa sa pag-akyat sa stage. Tapos napaka-gentleman naman itong si Drew, Mama Mia, dahil inaantay niya talaga ako para alalayan niya akong umakyat sa entablado. After naming makuha ang mga diploma namin ay nakapost pa kami ng konti para sa mga pictures. Solo and then si Drew, dahil nga malapit-lapit lang ang pangalan naming dalawa ay may mga pagkakataon na magkasama kami sa picture. Natural kasi magkasunod nga kami. Tapos pagbaba ay inaantay niya talaga ako at inaalalayan. Mama Mia, nung pababa na ako ay bigla akong napahawak kay Drew dahil para po akong matutumba anumang sandali. Hindi kasi ako pwedeng magkamali. Bumalik ako sa dinaanan ng paningin ko. Si Anton. Nawala talaga ang masaya kong aura kani-kanina lang. Anton. Straight na straight ang tingin ko sa kaniyang mga mata. Tapos, tinitignan din niya ako, Mama Mia. Kung siguro, nakakasunog lang ang init o ang apoy sa kaniyang mga mata, ay matagal nang nagtawag ng ilang bombero doon dahil matagal nang nasusunog ang stage na yon. Huy, ano nangyari sa'yo? Kulang na lang kandungin kita dyan. Tanong ni Drew. Tsaka pa nagbalik sa utak ko, Mama Mia, kung nasaan kami. Dali-dali kong kinumpose ang sarili ko and then bumalik na kami sa upuan namin. Hindi ko na talaga nilingon ang kinaroroonan ni Anton. Then while ongoing ang ceremony, Mama Mia, hindi ko maiwasang sulyapan ang kinaroroonan ni Anton. Wala na siya. Pero nung tumingin ako sa may gilid ay nandun siya, Mama Mia, at kasama pa niya yung babaeng nakita ko noon sa picture.
Eto ako't kinakabahan at apektado pa rin sa kanya. Pero siya may kasama na palang iba. Tapos nagbubulong-bulungan pa silang dalawa. May mga pagkakataon na lumalapit yung bibig ng babae sa tenga ni Anton dahil may ibinubulong ito at si Anton naman ay tango lang ng tango. Grabe naman kahit dito, kahit graduation ay nagpe-PDA silang dalawa. Mga walang delikadesang mga tao. Yes, oo, masaya ako kapag meron ng iba si Anton, tanggap ko na. Pero sana, hindi naman nila ipinangangalandakan sa harapan ko. Hindi ko na talaga na-feel yung program, Mama Mia. So, pagkatapos noon ay agad na akong umalis. Pero bago pa ako makaalis ay nagpa-family picture muna kami. Then, nagpicture din kami nung mga kabarkada ko, 7 kasi kaming lahat. Then, nagpicture kaming lahat ng mga classmates ko. Nagpaalam na ako na uuna na kami kasi family time pagkatapos ng graduation. Kinagabihan ay may after party po sa lahat ng mga graduate sa kurso namin. So nauna na ako, Mama Mia. Ang parents ko ay nandun na sa labas at inaantay ako. Habang naglalakad ako sa may corridor ay may nakasalubong akong photographer. Ma'am, gusto mo mapapicture ng solo? Napicturean na ata kami lahat kanina ya. Kuya, pwede ba papicture kami? Biglang may nagsalita sa likuran ko. Kahit na hindi ko lingunin alam kung si Anton yon. Kilalang kilala ko pa rin ang boses na yon. Sige ma'am, sir. Lumaki ang kabang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Ilang taon nang hindi kami nagkita ni Anton. Hindi talaga ako nakakilos at nagdadasal ako na sana dumating si Drew. Ma'am? Tanong ni Kuya. Wag mong sabihin sa akin kinakabahan ka. Biglang humarap sa akin si Anton. O sige na kuya, picturean mo na kami. Ang akala ko, ang ibig sabihin ni Anton na magpapapicture ay silang dalawa nung babae pero kaming dalawa pala. O sige ma'am, sir. Sir, lapit ka na kay ma'am. Lumapit naman si Anton. 1, 2, 3, smile! Ngumiti na lang ako kahit na hindi ko alam kung anong itsura ko nung mga panahon na yon. Hindi talaga ako makahinga ng maayos, Mama Mia. Hindi ko pinansin si Anton. Alam ko, Mama Mia, na halatang apektado ako. Stress na stress ako nung mga panahon na yon. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapapanindigan ang strong aura ko and ang strong independent woman na pinapakita ko sa lahat. Buti na lang at tinawag kami ng aming clinical instructor dahil sinabi na dapat daw magpa-picture kami kasama siya. Agad akong naglakad palayo kay Anton at hindi ko na siya nilingon. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay hindi talaga ako mapakali dahil lagi pong nagtatama ang mga mata namin ni Anton. Sinundan pala niya ako. Hindi ko alam pero galit na ako nung mga panahon na yon dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay parang nabastos ako. Bigla kasing lumapit si Anton sa amin. Ma'am Margo, sir, welcome home. Biglang sabi ng aming clinical instructor. Margo pala yung pangalan nung babaeng kasama ni Anton. And what a small world, Mama Mia. Kasi pamangkin pala yun ng may-ari ng school. Kitang-kita ako si Anton na titig sa akin pero hindi ko siya tinitignan ng diretsyo. Eto ba yung mga nurses mo, ma'am? Tanong ni Anton sa CI namin. Yes sir, and soon magiging license na. Dapat aim tayo ng 100% board passing rate ha? Sige, dapat ganun. Dapat magiging registered nurses kayong lahat, sabi ni Anton. Yes, claim na natin yan, sabi naman ni Margo. Anyway, congratulations sa inyong lahat, sabi ni Margo sa amin at nagpasalamat naman ang mga classmates namin. Nag-chorus sa mga classmates ko, nagpasalamat sa kanilang dalawa. Mama Mia, pagod na ako nung araw na yon. Gustong-gusto ko nang matapos ang twist ng buhay ko sa araw na yon. May prepare po ang pamilya ko sa bahay. Naghanda sila so hindi pwedeng wala ako dahil ang handaang yun ay para sa akin.
At dito na nga nag-umpisa ang lalong pagkainis ko. Nako, dapat ha, Rose, pagkatapos mong mag-board exam, dapat mag-apply ka agad sa USA. In demand ang nurses doon. Oo, dapat ganun, sabi naman ni Papa. Ay nako, dapat Amerika talaga ang punteryahon mo. Focus ka doon ha. Sagot naman ni Tito Paul. Mama Mia, wala talaga akong tinig sa pamilyang ito. Sila lahat ang nagpaplano ng mga dapat mangyari sa buhay ko. Pagkatapos kong kumain ay pumasok na agad ako sa kwarto at sinabi ko na napagod ako sa buong araw doon sa school. Sila ay nagmi-meeting pa kung paano nila ako tutulungan para makapag-abroad kaagad ako. Hindi man lang nila ako tinanong kung yun ba ang gusto kong gawin sa buhay ko. Nagpahinga ako sandali. Tapos, may after party kaya pumunta ako. Formal event yon, pero ang plano namin ay a-attend lang kaming magbabarkada sandali pero aalis din kami at magbabar. Inisip namin Mama Mia na dapat itodo na namin ang araw na yon kasi last na yon. Slim fit na long satin dress V-neck ang suot ko na may slit. Backless ang likod nun. Pero, Mama Mia, etong plano kong suotin ay hindi ko pa noon nakikita si Anton. Pero nung nakita ko na nga siya at habang pinagmamasdan ko ang susuotin kong damit ay nagdadalawang isip ako. Pero wala naman akong choice, formal ang event na yon. Wala na akong ibang damit dahil yun nga ang naplano kong suotin. Sinabihan ko na lang si Drew na sana ay sunduin niya ako sa bahay para makisakay ako sa sasakyan niya. Meron kasing sasakyan si Drew dahil isa po siya sa mga mayayaman kong kaklase. Inisip ko, para hindi naman ako magmukhang tanga sa harap ni Anton, ay gagamitin ko si Drew ngayong gabi na ito. Well, alam naman ni Drew ang mga pinagdaanan ko although hindi lahat. Kinuha at sinundo nga ako ni Drew sa bahay. Napakagwapo niya sa kanyang suit. Etong si Drew, napakagwapo talaga. Sana lang pansinin na siya ng babaeng nililigawan niya. Yes, Mama Mia, talagang platonic lang ang relationship namin ni Drew. May iba po siyang gustong babae pero hindi namin ka-department. Uy, wag kang humawak-hawak sa akin dyan ha. Baka hindi na talaga ako sagutin nung nililigawan ko kapag may makikita siyang pictures tungkol sa atin. Baliw talaga ang taong to. Alam mo, tingin ko, ano ka talaga? Parang may nagbago sa'yo ngayong araw na ito. Kasi dati hindi ka naman humahawak sa akin. Ayaw mo ngang hinahawakan ka ng iba. Bakit ngayon para kang linta dyan kung makalingkis sa akin? Drew, pwede ba? I-enjoy na lang natin tong gabing to, sabi ko. Bumulong pa ako kay Drew noon dahil maingay na po ang music dun sa venue. Mama Mia, nakita na namin si Julia at cleavage na cleavage naman talaga ito. Andun din si Cheryl and the rest of the barkada. Nandun din ang mga barkada namin na sila-sila lang din ang nagkakanobyohan. Sweet na sa isa't isa. Pagpasok namin ay nandoon din ang mga big boss ng school, pati na rin ang aming mga CI na nag-uusap-usap. And as expected, nandun din si Margot, pati din si Anton. Mama Mia, alam kong lumingon si Anton sa akin dahil naramdaman ko ang titig niya. Pero dumaan lang kami at sa kanilang harapan at pumunta na agad sa table na naka-assign sa amin. Hindi ako lumilingon-lingon. Nako! Bakit ganon? Bakit parang escort mo ngayon si Drew? Pangangansyaw pa ni Julia sa akin. Oo, siya ang escort ko ngayon. Uy, bakit ang formal mo ngayon, girl? Diba, usapan natin magwawalwal tayo? Nagkatuwaan ang mga magbabarkada. Sumama naman ako sa kalokohan na pinag-uusapan nila pero ang totoo, Mama Mia, ay noon talaga nakafocus ang puso ko kay Anton at kay Margot. Uy, dapat wala tayong limitations ngayon. Wala tayong inhibitions. Para ano pat graduate na tayo, 'di ba?
So dapat e-enjoy na natin ang gabing to, nang tayo-tayo lang talaga. So yun na nga Mama Mia, tumagay din kami. Alam mo, nung mga panahon na to, hindi ko talaga alam, Rose, na magaling ka palang uminom. Dati kasi nagpapakyut ka lang sa pag-inom eh. Dati yon kasi alam kong may pasok tayo kinabukasan. Ngayon, okay na, 'di ba? Walang pasok bukas, kaya inom na. Mama Mia, masaya ako nung mga panahon na yon. Doon kami sa school at inisip pa namin na dapat pagkatapos ng party o halfway sa party ay aalis kami at magbabar. Pero bigla pong lumapit itong si Anton sa grupo namin. Bigla siyang nakisali sa mga usapan at mga kalokohan. Alam mo sir, nako, eto talaga. Si Rose ang pinakatakot sa amin sa mga magulang. Kami kasi mga matitigas ang ulo eh. Pero tignan mo si Rose ngayon matigas na rin ang ulo. Kantsaw ni Julia sa akin. Manahimik ka nga dyan, Jules. Tumawa lang si Anton. Dito muna ako girls ha, exit muna ako. Have a fun night, sabi naman ni Anton. Mama Mia, naisip ko baka may lakad pa silang dalawa nung Margo. Medyo tipsy na ako kaya ilang sandali pa ay nagpaalam muna ako sa grupo at pumunta muna ako sa restroom. Pagbalik ko ay hindi agad ako pumunta sa kung nasaan ang mga kaibigan ko. Gusto ko munang huminga malayo sa kanila. Tapos Mama Mia, sinabi ko na sana wala na doon sina Anton at Margo. Nakatayo lamang ako sa may likuran at wala na akong pakialam sa ibang mga taong nandun. Lumilipad ang isip ko nung mga panahon na yon. Tinitignan ko si Drew habang nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Naisip kong gwapo pala talaga tong lalaking to tapos napaka-gentleman. Bakit kaya ayaw pa siyang sagutin ng nililigawan niya? Then bigla kong naramdaman na parang may isang taong tumayo sa likuran ko. Ewan ko pero andito na naman ang pakiramdam ko na tinitignan ako ni Anton. Ano, napakagwapo ni Drew, di ba? Biglang sabi ni Anton. Uy! Gulat ko namang sagot. Anong uy? Para man namang hindi ako kakilala. Tapos ng mga ginawa nating dalawa, parang hindi mo na ako kilala ngayon ah. Mama Mia, ewan ko pero biglang nag-flashback lahat ng ginawa namin ni Anton, lalo na sa loob ng kanyang kotse at sa iba't ibang kwartong aming napuntahan noon. Nanayo ang mga balahibo ko. Hindi ako nakasagot. Sexy natin ngayon ah, biglang sabi ni Anton. Tumahimik ka nga dyan. Tumawa siya Mama Mia. At nung lingunin ko siya ay napakapula na ng mukha niya. Halatang halata na nakainom na rin siya. Gusto sana niyang may ibulong sa akin pero hindi pa rin niya tinanggal ang kamay niya na kanina pa pala nakahawak sa may likuran ko. Tanggalin mo nga yung kamay mo. Bakit? Sino pa bang ipapahawak mo nito? Si Drew? Baliw ba tong taong to? Pwede ba? Tanggalin mo na yung kamay mo dyan. Baka may makakita pa sa ating dalawa. Imbis na tanggalin ay mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa likuran ko hanggang sa napunta na nga ang kamay na yon sa may bewang ko Mama Mia. Eto na naman siya. Ang lalim-lalim na ng hininga ko nung mga panahon na yon dahil hindi na ako komportable. Sige na, puntahan na natin yung mga kaibigan mo. Tapos magpaalam ka na rin sa kanila. Ano? Anong mapapaalam? May lakad pa kami. Aalis pa kami. Magpaalam ka na sa kanila. Kailangan nating mag-usap dalawa. And as usual, Mama Mia, para pong nagiging submissive talaga ako pagdating kay Anton. Nakakalimutan ko na strong and independent woman pala talaga ako. Kaya ang ginawa ko ay bumalik na nga ako sa table namin. Pagbalik ko doon ay sinabi ko na sa mga kaibigan ko na aalis na kami. Alam ko kasi na si Anton kapag may gusto siya, kailangan nakukuha niya. Nung mga panahon na yun, ay nag-iisip ako kung bakit ganun si Anton sa akin.
Wala ba siyang takot na mahuli siya ni Margot? Hindi ba alam ni Margot ang tungkol sa nakaraan naming dalawa? Nagtataka ako kung ano ba talaga si Margot sa buhay niya. Kasi andyan lang si Margot sa paligid-ligid pero bakit lapit siya ng lapit sa akin? Tapos Mama Mia, eto pang si Julia, dun ko nalaman na ito palang si Anton ay yung chatmate niya dati na nakachat ko nung ako ang nagbukas ng laptop niya. Hindi ko na maintindihan ng mga nangyayari. Nung nalaman ko yun at nung sinabi yun ni Julia sa grupo na si Anton nga yung sinisendan niya ng mga pictures namin kaya kilala niya kami halos lahat sa grupo namin, ay gulat na gulat ako. Medyo nahihilo pa ako dahil tipsy na ako nung mga panahon na yon sa ininom namin, ay dinagdagan pa talaga ang pagkahilo ko dahil sa mga impormasyon na nakuha ko. So ayun, umalis na kami. Pumunta na kami ng bar, Mama Mia, at iniwanan ko na si Anton. Bahala siya sa buhay niya. Ayun, nag-impisa nang sumayaw itong si Julia at sumunod na rin yung iba naming mga kaibigan. Siyempre, kami ni Drew ay hindi na rin nagpaiwan at sumunod na rin at nakipagsayawan na rin sa kanila. Ilang sandali pa ay medyo pagod na ako kaya nagpaalam muna ako kay Drew na babalik na ako sa table namin. Tumango lang si Drew dahil medyo lasing na rin ito. Ang table namin ay located sa parang pinakasulok na bahagi ng bar na yon. Umupo ako agad dahil nahihilo nga ako. Sumandal ako at pumikit. Then a familiar scent came rushing through my nose. I will never be mistaken. Yung amoy na yon. Anton. Sabi ng utak ko, still closing my eyes. The thought of calling his name brings shivers to my spine. Babe, bigla akong nagulat, Mama Mia, dahil may sumagot dun sa pagtawag ko ng Anton. Pinilit kong buksan ang mga mata ko. Hindi ko na naintindihan pero nasa may gilid ko na pala si Anton, gently stroking my hair and holding my hands. Siguro nga dahil sa kalasingan na naramdaman ko ay hindi ko na napigil ang bigkasin ulit ang pangalan niya. I'm in a bliss upon hearing you call my name, even when your eyes close, sabi niya. Just a familiar scent, Anton. I never thought you'd be here. Akala ko kasi ay kapareho niya lang ng cologne. Kapareho niya lang ng perfume pero si Anton pala talaga yon. I looked at him, met his gaze. I'm glad you still remember the scent, babe. Titig na titig siya sa akin with his remarkable half smile. Eyes so sad. Ngayon ko pa masyadong nakita at naaninag ang mukha niya. Anton has aged. He looks more manly now, lean shoulders with his hair long compared sa clean cut niya dati. Ilang taon ko na bang hindi nakikita ang lalaking to? 4 years. Still wearing the same perfume. Amoy pa lang ni Anton ay alam kong siya na yon. Congratulations, babe. I'm so proud of you. Babawi ako sa'yo, babe. I've never seen a woman so strong, sabi niya. Thanks, Ton. Sabi ko as I distance myself. Tinignan ko siya. Pinipigilan kong mag-crack ang boses ko nung mga panahon na yon. You look good, Ton. Deserve mo yan. Sabi nila, nakakatanda raw kapag malayo ka sa minamahal mo dahil nakaka-stress. Wala naman sigurong stress sa abroad. Abroad looks good on you, sabi ko. Looking at you now, wala na yung mga childish features mo, babe. So feminine. Maturity suits you. Delicate. You dyed your hair? Tanong niya. Yes. Oo. For a change Sagot ko naman. Looks good. Na-emphasize yung pagiging mestiza mo. But I'd rather have it black. Pero still pretty pa rin naman kahit anong kulay ang buhok mo. He then pinched my cheeks. Very Anton talaga. Gustong-gusto niyang kinakagat ang braso ko at gustong-gusto niyang pinipinch ang cheeks ko. And then natahimik kaming dalawa. Narinig kong bumuntong hininga si Anton. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ko habang ako ay nakayuko.
And naramdaman ko that he's kissing my hair, smelling every inch of it. Same shampoo, babe. Same as mine. All these years, still using the same. Fresh apple scented. Naaalala pa rin niya. Favorite kasi ni Anton ang amoy ng buhok ko. We used it together before. Gustong gusto ko kaya hindi ko na binago ang shampoo na yon. Hindi ko na nga aware na siguro kaya ko yun gusto ay dahil may pagka-Anton vibes yon. We talked seriously. Wala na yung mga pagiging childish ko noon. Minsan, Mama Mia, dati kasi ay alam kong nagiging childish pa rin ako. But now it's different. It's relaxed and it's coherent. Nahihiya ako. Kasi we were just hanging out naman doon. I don't see it as an emotional business affair, Mama Mia. This is purely two individuals coming back as friends. I want it that way but I cannot resist Anton's charm. Kaya naman, Mama Mia, iniiwasan ko talaga na mapagsulo kaming dalawa. Hindi dahil natatakot ako kay Anton, kundi natatakot ako sa sarili ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung hanggang kailan ko mapipigilan ang sarili ko. Look at me, babe. Uy, ganda. Tignan mo ako, sabi niya. Napatingala ako sa kanya. Dati kasi ay tinatawag niya akong ganda kapag naglalambing siya. Stop it, Anton. Baka may makarinig sa atin. Baka magawan pa tayo ng kung ano-anong storya. Hindi pa nga ako tapos na magpaliwanag sa kanya, ay hinalikan niya ako bigla. Years of longing, love and lust, I feel it. And how could I resist it? Hindi na ako nakapag-resist pa, Mama Mia, and I returned the favor. I let him feel the same, then stopped. Babe, Anton, this is not right. Shh, everything's all right, babe, sabi niya. No, please. Babe, I want to end the years of suffering. I've waited for this, babe. You just don't know how devastating to live away from you. Anton, please, sabi ko ulit. Natatakot kasi ako, Mama Mia, na baka may makakita sa aming dalawa. Natatakot ako hindi dahil sa parents ko. Oo, nung mga panahon na yon, dahil nga siguro graduate na ako ay mas malakas na ang loob ko. Kaya lang natatakot ako na baka may makakita sa amin nakakilala ni Margot. Baka makarating ito sa kanya. Ayoko namang isipin ni Margot na mang-aagaw ako ng boyfriend ng my boyfriend. Babe, I want us to talk but not here, please, sabi ni Anton. We were talking as if we were whispering, na parang kami lang ang nagkakaintindihan sa isa't isa. Siguro idagdag mo pa, Mama Mia, ang ingay sa loob ng bar. Kaya siguro nagbubulungan lang kaming dalawa. Then biglang dumating ang mga kaibigan ko. I stood up, refused to look at, and met Anton's gaze. Oh sir, andito ka pala. Kanina ka pa? Tanong ni Julia. Kani-kanina lang. Nagkausap nga kami nitong si Rose eh. Ah, yes. Rose, lasing ka na ba? Nako, ayusin mo yan ah. Kasi ihahatid ka pa namin. Julia, pwede naman ako ang maghatid sa kanya. Biglang singit ni Anton. Ah, okay. Mas mabuti yun, sir. Para naman makapagliwaliw kami ng maayos dito. Si Ma'am Margot po, sir. Tanong ni Julia. Ah, ayun. Kasama ang mga pinsan niya. Nagbabanding sila. Bumalik ako sa pagkakaupo ko dun sa other side, Mama Mia. Hindi ko talaga tinignan si Anton. Julia, umorder kayo ng drinks. Consider it as my congratulatory gift sa inyong lahat. Sigurado ka, sir? As in, wow, thank you. Yes, umorder kayo kahit anong gusto nyo, kahit hindi drinks. It's on me. Sumali na si Anton dun sa grupo namin, Mama Mia. Nakipag-inuman na siya. Hindi siya umalis dun sa kinauupuan niya at magkaharap patuloy kaming dalawa. Inisip ko noon, sana umalis na lang ako doon. Silang dalawa ni Drew ang magkatabi. Mama Mia, nakita ko talaga at alam kong medyo natitipsi na rin si Anton dahil naninigarilyo na siya. Tingin ng tingin pa rin siya sa akin at tumititig pa. Nagdadasal na lang ako nung mga panahon na yun na sana nga walang makapansin sa pagtitig niya sa akin.
Tumayo ako kasi sasayaw sana ako para mapalayo man lang ako sa titig niya. Ilang sandali pa ay lumapit si Drew sa akin. Akala ko ay umalis na si Anton kaya bumalik ako sa table ko. Kasi wala na doon ang mga kaibigan ko sa table at sumunod sila sa akin at nakipagsayawan. Pero Mama Mia, nung nakabalik na ako sa table ay hindi ako makaback out kasi andun pa pala itong si Anton. Hindi pa pala siya umaalis at naninigarilyo pa rin. Halika babe, upo ka dito sa tabi ko. Anton, pwede bang umuwi ka na? Lasing ka na oh. Anong lasing? Di ako lasing. Halika muna. Lumapit ako pero hindi ako tumabi sa kanya. Doon ako sa kabilang side umupo. Hindi ko napaghandaan na siya pala ang lilipat dun sa side ko para magkatabi kaming dalawa. Bakit ba lagi kang lumalayo sa akin? Tanong ni Anton. Umuwi ka na doon. Paano na lang kapag may makapagsabi sa commander mo kung nasan ka? Tumawa siya. Alam mo, gusto ko yan babe, yung nagsiselos ka. Kasi pakiramdam ko, mahal mo pa rin ako eh. Then he kissed me deeply. Babe, I miss this. I missed you. I really want to touch you so you would call my name. I miss everything about you. Your smell, the warmth of your skin. Mama Mia, habang naghahalikan kami ay sinasabi yun ni Anton sa akin. Kulang na lang ay humiga kami doon sa may inuupuan naming dalawa. Alam mo babe, tinatawa ko na lang tong frustrations ko. I want us both to be ready. Pagod na ako sa kaka-imagine sa'yo. Mama Mia, nung mga panahon na yon, pakiramdam ko ay namula na ako hindi dahil sa alak, kundi dahil sa kanyang mga sinasabi. At napansin nga yun ni Anton. Babe, you're blushing, sabi niya habang tumatawa. Anton, hindi na tayo bata para maglaro pa ng ganito. Sino bang nakikipaglaro, babe? Bakit ka kasi nag-deactivate tapos hindi mo man lang ako pinapansin? Nanahimik ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Babe, bigla niyang tanong. Pwede ba umalis ka na, Anton? Bakit iniiba mo yung topic? Babe, sa isip mo, hahanap pa ba ako ng iba? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, pagkatapos ng lahat ng pinaramdam mo sa akin, tingin mo hahanap pa ako ng iba? Ang liit naman yata ng tingin mo sa akin. Inisip ko noon, Mama Mia, na ang mga sinasabing yun ni Anton ay dala lang ng kanyang kalasingan. Mama Mia, aaminin kong apektado pa rin ako kay Anton. Aaminin kong mahal ko pa rin siya, kaya lang hindi ko naman po magawa na patulan siya knowing na may Margo na siya. Alam mo, Anton, dala lang yan ng kalasingan mo, sabi ko. Alam kong iba na ang pakiramdam mo kay Margo. Nag-e-enjoy nga akong tignan ka na masama ang tingin sa amin eh. Babe, Margo's just a dear friend. Hindi ko siya kaano-ano. Classmate ko siya dati, way back in college. Kami ni Paul, magkaklase kami. Maybe you forgot, I'm also an alumnus sa paaralan na pinag-aaralan mo. Paul never mentioned pero I think dito nag-start ang galit niya sa akin eh. Pero never did I think na darating sa punto na sisiraan niya ako para lang makaganti siya sa akin. Not until nagkita ulit kami ni Margo sa Dubai. We got the chance to catch up and we started to connect the dots. Ito yung time na nilike mo yung picture namin. Actually, nag-dinner kami noon outside and took a group photo. They are colleagues, babe, and then Margo and I. I was shocked upon seeing na nilike mo yung picture namin. But what is more surprising, kasi nag-deactivate ka ng account. Nasabi ko, Diyos ko, baka nagselos ka. Kaya I message you pero hindi ka nag-reply. Nag-iwan ako ng maraming chats hoping na mabasa mo yon pero hindi na. It was too late. I searched other names, baka gumawa ka ng ibang account and then I saw your other name na hindi kumpleto. So I messaged you if it's you kasi hindi ako sigurado kasi wala namang pictures na uploaded doon. Oo nga at sinind mo yon pero hindi ka nag-reply. Margo and I talk just like old days and wish Paul is with us. We've been good old friends. Alam mo ba kung anong ginawa ni Paul sa akin?
na nakapagpatampo sa akin kaysa sa magalit. Of all people, siya pa ang nakapagsabi sa akin nun. Ang pinag-usapan namin ni Margot doon ay tungkol kay Paul and tungkol sa'yo. Nothing more, nothing less. Margot knows you even before estudyante pa kami, pero hindi kanya nakita. I keep it a secret from everyone. All they know is I intended my heart for someone. She knows that. I made it clear to her. So that day in Dubai, I'm ready to share a photo of you I got from your account. Buti na lang at may na-save pa ako. Sabi ni Margot, maganda ka raw pero napakabata mo pa para sa akin. Parang magbe-babysit daw ako sa'yo. Sabi ko naman, ikaw pa nga ang nagbe-babysit sa akin eh. Nagtanong siya kung anong nangyari sa amin ni Paul. Sabi ko wala. Pero sabi ni Margot ay may narinig raw siyang chismis o issue tungkol sa aming dalawa. Nagtanong siya kung still the same girl ba. Sabi ko oo. Sabi niya, how lucky. Walang nag-iba. Sagot ko kay Margot noon. Sabi niya napakaswerte mo raw. So tinanong ko siya tungkol sa sinabi niyang issue namin ni Paul. Sabi niya 4 years ago daw kinontak raw siya ni Paul, tinatanong kung nasaan ako. Ganun niya kamahal yung pamangkin niya. To the point na kumontak siya sa'yo para lang malaman kung nasaan ako. Yun ang sinagot ko kay Margot. Pero ang sabi ni Margot ay matagal na raw nanliligaw sa kanya si Paul. Alam ko naman yun eh. Kaya lang, hindi siya sinagot ni Margot. Kasi sinabi ni Margot kay Paul na ako raw ang gusto niya. Siguro yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit galit na galit si Paul sa akin. Oo, babe. Alam kong may gusto sa akin si Margot. Pero alam niya na hanggang pagkakaibigan lang talaga ang pwede kong mai-offer sa kanya. At dahil dahil sinabi niyang nanligaw si Paul sa kanya, doon namin napagtagpi-tagpi na ang rason kung bakit gano'n na lang ang galit ni Paul sa akin at gumagawa pa siya ng kung ano-anong storya tungkol sa akin ay dahil pala sa pagkakabasted ni Margot sa kanya. Nagsorry pa nga si Margot sa akin, baby. Nagsorry siya dahil pakiramdam niya siyang dahilan kung bakit tayo naghiwalay dalawa. Mama Mia, hindi ko alam kung anong ire-react ko sa mga sinabi ni Anton. Upon hearing all this, nasabi ko na grabe talaga itong pag-ibig. Nakakasira ng relasyon ng mga magkakaibigan, mga magpapamilya. Ang tito ko ay galit na galit kay Anton dahil lang sa babae. And I suffered because of his selfish actions. Wala akong nakitang rason. Naiintindihan ko ang galit ng tito ko. He felt betrayed eh. Kasi ang alam ni Anton na gusto niya si Margot. Pero ang sinabi daw ni Margot dun sa tito ko ay may gusto din si Anton sa kanya. I stood up. I cannot take another revelation. Grabe talaga ang tadhana sa akin. Bakit kailangan ako ang mag-suffer sa mga kagaguhan nilang magkakaibigan? Saan ka pumunta? Tanong ni Anton nung tumayo ako. Papaalam muna ako sa kanila, uuwi na ako. Ihahatid na kita and I don't take no for an answer. Hindi na lang ako humindi pa. Jules, mauna na ako ha. Nahihilo na kasi ako eh. Huwag kang mag-alala Julia, ako maghahatid sa kanya. Paglingon ko ay hindi ko na malaya na sumunod pala sa akin si Anton at nagpaalam na rin sa mga kaibigan ko. Si Drew nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay parang nagtataka kung anong mga nangyayari. Pero nagpaalam na kami. Pagdating namin sa sasakyan ni Anton, ay agad niyang inayos ang seatbelt ko dahil wala na talaga akong lakas. Alam mo, nahihiya ako kay Julia. Pakiramdam ko, hindi niya alam kung anong status natin at anong status ninyo ni Margot eh. Alam niya, biglang sagot ni Anton. Seriously? Oo, alam niya lahat. Hindi raw siya naniniwala sa coincidence eh. That's why I told her everything. Nag-video call pa nga kami at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa ating dalawa.
At tinanong ko pa nga siya tungkol sa inyong dalawa ni Drew, pero sabi niya wala ka raw chance doon kay Drew dahil may ibang mahal daw yun. Kaya ka pala kampante sa samahan naming dalawa ni Drew. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Pwede bang buksan natin ang bintana? Tanong ko. Sure babe, anything. Okay ka lang ba? Ihatid mo na ako Anton please. Margot wants to see you. Ngayon sana pupunta tayo sa kanila pero late na eh. Give me your number. Sabi niya at binigay niya sa akin ang cellphone niya. Same number and same cellphone, Ton, sabi ko. I don't know if mag-work pa ba yun. Kasi kinuha ko yung SIM eh. Hindi kasi ako interesado sa phone or anything na may contact. Oh my God. Ganun ka kahirap i-contact, babe. Alam mo, subukan mo ulit yung cellphone na yon. Bumili ka ng bagong SIM. Or better yet, ako na lang ang bibili ng SIM mo para alam ko agad ang cellphone number mo. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay pagod na talaga ako. Tumawa na lang ako dun sa sinabi niyang para raw akong isang agent na ayaw na makontak. Para ka namang assassin, ayaw makontak ng iba. Tumawa na lang ako. Yan, dapat tumatawa ka. Namimiss ko yung tawa mo eh, bigla niyang sabi. Life is cruel, Ton. Sometimes I forgot how to smile, sabi ko. Sorry, babe ah. Sorry if you experience all that at a very young age. Seeing you now, talagang makikita ko ang tapang at lakas mo. And proud na proud ako sa'yo. I love you, babe. Sabi niya habang kinukuha ang kamay ko at hinalikan. Tinanong ko siya kung saan siya nagstay, sabi niya sa isang hotel. Tinanong ko siya kung bakit hindi kina Margot, pero sabi niya baka raw mas magalit ako. Sabi niya nag-offer daw si Margot pero he politely declined it. Mag-usap muna tayo, babe. Papagalitan ka pa rin ba kapag matatagalan ka sa pag-uwi? Hindi na, unless lalaki ang kasama ko, sabi ko habang tumatawa. Bakit si Drew? Sinusundo ka dun sa bahay ninyo. Bakit wala naman akong narinig na pinagalitan siya ng mga magulang mo? Tumawa ako, Mama Mia. Sabi ko, best friend ko lang si Drew tulad nilang dalawa ni Margot. Tumawa rin siya. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pinag-usapan namin ang lahat ng mga nangyari sa amin nung hindi kami nagkikita at nagkakausap. Nag-share siya sa akin ng mga plano niya. Sabi ko bagay na bagay talaga siya sa abroad at bagay na bagay sa kanya ang kanyang business suit. Sabi niya meron naman daw talagang nag-o-offer sa kanya dun sa abroad pero iniisip niya na i-decline na lang yon kapag na-settle na ang lahat dito sa Pilipinas. Sabi niya bibisita raw siya sa bahay namin. Kahit hindi raw pumayag ang mga magulang ko, once maging maayos na raw lahat ng plano niya ay bibisitahin niya ako dun sa bahay namin. Para once and for all ay maayos na ang lahat. Para raw magkita na rin silang dalawa ng tito ko at magkapakaliwanagan na silang dalawa tungkol sa mga nangyari dati. It caught me off guard, his plans. Hindi raw siya nagpapaalam sa akin kundi nag-FYI lang siya. I want to settle things, babe. Just this once, babe. Let me handle it. Kahit ngayon lang, ako naman ang haharap sa mga pagsubok. Ini-inform lang kita ngayon, kaya wag ka nang kumontra dyan. Mama Mia, niyakap ako ni Anton at yumakap din naman ako sa kanya. I felt relaxed. Years of loneliness, years of crying, years of thinking that I've moved on from this man. The feeling is new to me. Napakasarap pala sa pakiramdam na may isang taong nakikinig sa'yo at nai-opened up mo lahat ng nararamdaman mo. Nilabas ko lahat ng lungkot, lahat ng sakit na ang tagal-tagal kong tinago sa puso ko. Umiyak ako ng umiyak. It's overwhelming. Then for a minute, hindi ko na namalayan, Mama Mia, na nakasandal na pala ako kay Anton. Tahimik na umiiyak at yakap-yakap niya ako. Kahit na umiiyak ako, pakiramdam ko ay parang lumaya ang puso ko nung mga panahon na yon. It's no ordinary night.
a night of our life. The moon and the stars whispers. They danced with us. We simply loved that night. It was quiet but not lonely. The night breeze whispers our love, my beloved Anton. The night is young but it's ours. I will think of that and see the beautiful tomorrow. Inisip ko nung mga panahon na yon. Eto na talaga. Eto na siguro ang katapusan ng mga paghihirap ko. Hello! Katapusan na nga ba ng mga paghihirap ni Rose bukas? Charot lang. Abangan nyo ang pinali natin bukas sa kwentong ito. Medyo napahaba talaga pero alam niyo naman, worth it kapag mahaba, di ba? Charot lang. Anyways, maraming salamat sa inyong pagsuporta at patuloy na pakikinig hanggang sa bahaging ito ng kwento natin. So please do like and share this video kung umabot kayo dito at syempre pakisubscribe na rin sa ating channel. Huwag kakalimutan na mag-send ng sarili po ninyong kwento. Mag-email lamang po mamamiacdo0317@gmail.com. Matapos ka pong mag-email, i-like at i-follow mo na rin ang ating Facebook, Instagram, Thread, and Facebook. That's Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat sa inyong pagsuporta hanggang bukas. Yes, bukas, Sabado. Bukas natin i-upload ang huling bahagi ng kwento ni Rose dito lamang sa Dear Mama Mia. Paalam po sa inyong lahat at magandang araw.